Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Magbigay ho tayo ng reaksyon dito ho sa naging pahayag po mga kabida ni Senator Rodante Marcoleta. Po. Ito po'y patungkol ho sa pwede hong sapitin ng mga mambabatas na pumirma po dito sa impeachment complaint laban ho kay Vice President Sara Duterte. At kung mapapatunayan po na hindi po nila nabasa yung reklamo at hindi po nila naintindihan po yun, at bigla na lang po silang pumirma po doon mga kabida, yun yung masakit na katotohanan po, kasi posible ho silang makulong po doon. Okay? Nang tanong po dyan, nabasa ba nila? Naintindihan ba nila yun? Eto, pakinggan muna natin mga kabida, si Senator Rodante Marcoleta sa isang programa po ng Net25. Narito po. As to the article of impeachment transmitted to the Senate, ito na yung tinansmit. Oo. Whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges and evidence before affixing their consent. Ano ibig sabihin yun? Oh, may panahon ba sila? Yung peruse, yung babasa niya yun. Ayun. Makita niya yung mga ebidensya. Yun ang peruse eh. Proseso yun eh. Babasahin niya tapos nakalagay doon sa ganitong ganyan. Article 1. Ito yung charge. Kasi pito yan eh. Titingnan niya ngayon, ano yung nakabackup na yun ang perusal eh. Paano niya nga gagawin? Wala nga siyang nakita, basta pinapirma lang. Pagkatapos siya kasi magsusubscribe, ito yung masakit. Ito yung pinakamabigat na mangyayari. Makukulong silang lahat yan pag nangyayari. Bakit? Isipin mo, susumpangan gano'n. Hindi man maalam. Hindi sinabi mo na personal mong nalalaman na totoo lahat ito base sa mga ebidensyang kalakip nito. Hindi mo nakita yung article, hindi mo nakita yung ebidensya, pagkatapos susumpa ka, huwag mong bibiruin ang proseso ng korte. Nakukulong naman. Kung halimbawa nasa harap ka nandiyan, dyan lang, hindi ka makakaway, kukulong ka niya. Kukulong. Ganun pala yan. Oo. Pwede sabihin kasi ang alam ko po, pinirmahan ko din yung project ko eh. Yung proyekto. Kaya nga, yung proyekto yung pinangako ko. Kaya nga yung mga kaibigan ko, alam mo na, medyo binibiro ko lang sila, pero birong half-truth ho yun, siyempre. Natakot na. Oo. Sabi niya, bro, huwag mo naman akong bibiro. Hindi naman kasi ikaw binibiro ba kita? Ayaw mo ba ka kung on national TV nakaupo ka ron, tinatanong kita? At alam nilang kaibigan kita? Ayaw mo bang makita naman yung pagkakataon na yun? Sa buong buhay mo. Pribilehiyo yun sa'yo, no? Isip-isipin ko nakaupo ka doon, impeachment court, tinatanong kita. Buong Pilipinas tinatanong ni Senator Dante, magkaibigan yung dalawang yan eh. Maaaring kukunan ka pa ng litrato. Sabi niya, pre, huwag muna akong ginagawa yun, pare. Pwede ba, tigilan na natin ito. Yung mga ganyan eh. Kaya pala, hindi, huwag mong palalampasin ka ako ang pagkakataon. Hindi naman ang iniisip mo dyan, sumikat ka, hindi yun. Yung pagkakataong maging bahagi ka ng isang monumental na proceedings na hindi araw-araw nangyayari sa kasaysayan ng bansa mo. Yung makatulong ka para sabihin mo yung totoo. Pagka naman tinanong mo ko na dati sinabi ko, wala naman akong nakitang pinabasa. Pag tinanong mo kung ganyan, sinabi ko, nabasa ko. Yan ang maganda ka ako, yung aminin mong nabasa mo. Dahil mamamatay ka uli. Wag mo na akong isama dyan. Kaya naman niya. Ano bang gusto mo ka akong mangyari? Wag mo na nga akong isama, please. Ayun. Hindi ka, ako kaibigan kita. Bilang Senator Judge ba, may kapangyarihan ka? In case lang, sir, na may trial na, natuloy. Halimbawa lang. Kaya nga patawag ng mga ganyan, mga congressman, halimbawa, yung mga witness. Halimbawa, bakit hindi? 215. Tumawag lang kayo ng 10, halimbawa. Bakit hindi? Pwede. Oo nga, judge nga pala. Isa-subpina. Sila yung complainants eh. Complainant ka. Ayaw mong tanungin ka, mapagtibay yung complaint mo para makita ng buong Pilipinas na talagang nagtotoo ito. Talagang ngayon, idideklara niya ang katotohanan ng kanyang nalaman nung binasa niya o hindi niya nabasa. O nagkukunwari siyang binasa niya at nabasa niya ngunit hindi niya naintindihan. Mabigat. Nabasa niya ngunit ibang kanyang pagkakaintindi. Mga ganon. Alalahanin po ninyo, ang gagawin pong proceeding na yan, kung matutuloy man o hindi, tatanggalin po ninyo
ang pangalawang pinakamataas Ang leader ng ating bansa. na opisyal ng ating bansa. Yan, opo. Bakit po siya nalagay sa puder na pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa? Sapagkat siya'y binigyan ng mandato ng mamamayan. Importante po yun. Hindi basta-basta po nawawala yun. Kaya nga impeachment. Pagkatapos bibiruin mo yung proseso ng impeachment, sinabi mo, nabasa mo. Sinabi mo, nakita mo yung mga dokumentong kalakip dun sa mga articles of impeachment. Nako. At sumumpa ka pa na base sa personal mong kaalaman. Talagang binasa mo talaga. Hindi mo pala nakita. Ang sinabi ko sa niya sa amin, approve po ang budget ko pampagawa ng ospital sa distrito ko. Kaya pinirmahan ko po kagad. Yun. Gagawin na po yung ospital. Baka hindi mo niya pinirma niya, hindi mo gagawa yung ospital mo sa distrito mo. Napakaganda na sagot niya, di ba? Hindi patay yung article. Palagay ko, Sen, Makukulong kayong lahat. baka dahil dyan, wala nang gustong ituloy itong impeachment. Pwede naman akong Mabigat yung utos na. pag nalaman, halimbawa, 10 yung 10 Sampo, ipapatawag niyo. ano naman ang masama kung magmumba ko. Opo. Hindi, wag na ako. Siguro yung iba na lang. Mr. President, I move na ipakulong po na yung mga pumirma. May magagawa. Puro kasinungalingan Oo nga, no. Dito makikita kung paano nila sasagutin. Alam ko dito pa lang magkakaproblema na yan. Dito pa lang, Kung paano sila magsasubmit. Ang una lang gagawin, gagawa ng motion. We are asking for additional period within which to reply to your notice, Your Honor. Delaying. Pagkatapos na naman, humingi ng another 15 days. Opo. Nung maglalaps na yung another 15 days, magmo-motion na naman. Considering, sabi niya, the voluminous documents that we need to transmit to the good office, to the court. Your Honor, sabi niya, we are constrained to ask for the last time a period of 1 year. Naku po. Within which to reply. Yan naman sinasabi ko Kasi sa'yo. nga naman, 250 nga naman yan. Napakadaming dokumento. Mga kababayan, hindi po kami nagbibiro sa sinasabi. Maaaring mangyari po ito. Depende po sa kanilang paraan at sa kanilang sure na sagutin po itong notice ng Korte Suprema. Nako po, alam kaya ng mga mambabatas po, yung consequences po dyan, mga kabida. Kasi ang tingin ho ni Senator Marcoleta, parang hindi ho nabasa ata to, no? Hindi po naintindihan, basta pumirma na lang po. Kasi unang-una po, yung impeachment complaint, halos lahat pong nakalagay po doon, terminology po ng abogado po, mga kabida. Kung abogado ka po, madali lang pong maintindihan po yun, mga kabida. How about kung hindi ka po abogado? Okay? Binigay lang po yan sa iyo. Tapos bigla kang pumirma po doon. Kasi yung impeachment kasi, articles of impeachment, marami kasi yun I think mga 7 ata yun. Tapos isa-isahin mo yung article na yun. Babasahin mo yun. At saka intindihin mo yun, mga kabida. Bago ka pumirma doon ho sa impeachment complaint. Okay? Now, ang tanong po dyan, ito yung palagi kong tinatanong ko po, naintindihan ba? Nabasa ba ng mga mambabatas po ito, Naintindihan ba nila ito? O pumirma lang po sila kabida kasi meron pong pangako, na bibigyan po sila ng funds para sa kanila pong distrito, Yun yung malaking problema po ngayon ng mga mambabatas po, Kasi mismo si Senator Marcoleta, hindi ho kumbinsido po, mga kabida. Nabasa nila at naintindihan nila ito hong complaint, laban ho sa Vice Presidente po ng Pilipinas. Ang pagkakaintindi ko po, sa sinabi ho ni Senador Marcoleta na pwede ho silang makulong itong mga pumirma nasa 215, mga kabida. Kung sakali hong, siyempre, tatawagin yan sila, sa Korte Suprema po, mga kabida. Considering meron pong order ito hong Korte Suprema dyan po sa House of Representatives na mag-submit ng detailed information at mga dokumento, mga kabida, patungkol ho sa impeachment complaint. At isa doon sa mga questions, mga kabida, ito hong tanong kung nabasa ba ng mga kongresista
yung pumirma po itong complaint at naintindihan ba nila ito Siyempre, magti-take oath yan. Paghaharap na po sila sa mga maestrado. Yan po sa Korte Suprema. Okay? Kasi yan legal document yan So, kailangan ho nilang mag-take oath para to attest the truthfulness doon po sa kanilang pag-attest po mga kabida na nabasa po nila, naintindihan po nila itong impeachment complaint na isinampa po mga kabida ng House dyan po sa Senado. Ngayon, pag malalaman po ng Korte Suprema mga kabida na nagsinungaling po sila. Now, ang posibleng kakarapin po nilang kaso po dyan is forgery, di ba? Nagsisinungaling. Kung sakali hong mapapatunayan po ng Korte Suprema na hindi po nila binasa, hindi po nila naintindihan, basta pumirma na lang po itong mga kongresista na ito. Okay? So, yun po. Medyo nanginginig na siguro yung mga tuhod po ng mga mamabatas na ito, Kasi ang inakala po nila okay lang po. Okay? Kasi hindi naman po nangyari ito dati Di ba? Ilang impeachment proceedings na ba na nangyari po. Okay, hindi naman po ganito yung ginawa po ng Korte Suprema noon, Hindi naman po pina-explain ito pong Kamara de Representantes po makabida, patungkol ho sa impeachment complaints na inihain po ng mga mababatas previously. First time po ito na nangyari, mga kabida, na pina-explain po ng Korte Suprema mga kabida, ito pong House of Representatives. Kaya nga umalma po dito, ito hong si ML Party List Representative Leila de Lima, sa action po ng Korte Suprema. Ang sabi po niya parang lumampas na po sa kanila pong mandato ito pong korte Okay, ang term na ginamit niya po judicial overreach, parang nagmamalabis na doon po sa kanila pong kapangyarihan Lumampas na po kahit na hindi daw sakop nila mga kabida. Parang nangingialam na po mga kabida, kagaya ho ng ginawa daw nila sa House. Hindi naman daw mandato po ng Korte Suprema na pressurein ito hong House of Representatives po mga kabida. At meron naman pong mandato daw itong House of Representatives sa ilalim po ng ating saligang batas na mag-prosecute doon ho sa mga impeachable officers. Yun yung contention po ni Congresswoman Leila de Lima po mga kabida. Okay? Now, abangan na lang po natin ang susunod na kabanata ho dito. Okay? Kung talaga bang ipapatawag ng Korte Suprema ito pong mga mambabatas po na pumirma. Pero I doubt kung lahat ba. Siguro kung meron man po, baka iilan na po yan. Selected po. Possible yan. Kung itutuloy na tawagin po itong mga mambabatas na pumirma po sa impeachment complaint po ni VP Sara po mga kabida. Kasi po, kung si Congresswoman de Lima po ang tatanungin po natin, parang duda po siya dito ho sa action po ng Korte Suprema, Ang tingin ho niya dito parang nagdududa daw itong Korte Suprema sa action po ng House of Representatives, Dito ho sa impeachment complaint laban ho kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga, yun yung parang tunada po ng kanila pong tanong, doon po sa House, mga kabida. So, para po sa inyo, mga kabida, yung 215 congressmen, talaga bang nabasa po nila ito pong impeachment complaint, Naintindihan ba nila ito bago po sila pumirma po, mga kabida? Kung hindi po nila nabasa po ito at hindi po nila naintindihan, pues, haharapin po nila, yung possible kulong, sabi po ni Senator Rodante Marcoleta po mga kabida, dahil ho sa pagsisinungaling. Okay? So, para po sa inyo, sa mga gustong mag-comment at magpadala po ng kanila pong sariling opinion patungkol ho dito sa ating pinag-usapan, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.